Nako, eto mga kababayan, Pilipinas sinasakop na ng China. Batanes, inaangkin na rin. Alright, so yan po yung ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so eto mga babayan, pag-usapan po natin, no, dahil talagang eto nga pong China ay sumosobra na po sa kanilang mga ginagawa po, no, dahil maging etong Batanes mga kababayan ay pinapalabas po nila, no, nasa kanila daw po at pagmamay-ari daw po at sakop daw po ng China mga kababayan. Kayo po ba ay papayag, no, na maging ang Batanes, no, ay aangkinin po ng China? Alam niyo mga kababayan, sobra-sobra na po itong ginagawa na to, no, ng bansang China, no, dahil hindi na po maganda ang mga aksyon na kanilang ginagawa, no. Ang tawag po dito, no, ay gray, no, gray zone mga kababayan na taktika ng China. Ang ginagawa po nila mga kababayan, no, ay nagpapalabas po sila ng mga maling informasyon, no, mga maling information mga kababayan para ma-justify po nila yung kanilang claim diyan po sa West Philippine Sea. Okay, so ito po ay isa o parte po ng mga gray zone tactics ng China mga kababayan, dahil alam naman po natin kung nasaan ang Batanes. Ang Batanes po ay nasa taas at yan po ay halos malapit na sa Taiwan na inaangkin din ng China mga kababayan. At masasabi natin ito po ay isa sa mga taktika nila, no, para maangkin po nila ng tuluyan ang Taiwan. Kailangan po nila yan mga kababayan, yung Batanes, na maangkin po at maisama, no, sa kanila pong mga gray tactics mga kababayan, gray zone tactics. No, kasi nagpapatrolya po sila diyan eh, 'di ba? Para ma-justify po nila yung mga illegal na gawain nila diyan sa West Philippine Sea at iba't ibang parte pa po, no, ng katubigan. Na nakapalibot sa Japan, sa Taiwan, sa Pilipinas, mga babayan. Grabe na po ang ginagawa na to, no, ng China. At narito po pag-usapan natin etong balita na to mga kababayan. Alright? Let's go. Para mas maintindihan po natin, no, ano nga ba etong mga ginagawa na to ng China, dahil sobra na po talaga, no. Kumbaga sa kailangan na nating kumilos, no, at pinalagan nga po 'yan, no, ni Gibo Chudoro. Ito pong mga naging pahayag ng China mga babayan. Right? Ito, panoorin natin. Pit pa naman ang ikasampung anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling tungkol sa West Philippine Sea. Lumabas ang balitang sinasabi ng Chinese scholars na ang Batanes na lalawigan ng Pilipinas ay bahagi nila ng Taiwan at dapat nasa ilalim ng soberanya ng China. 'Di ba? Kasi nga inaangkin nila yung Taiwan mga kababayan eh. 'Di ba? Inaangkin nila yung Taiwan mga kababayan ng China. At since yung Batanes po ay napakalapit po sa Taiwan mga kababayan, no, isasama na po nila yung Batanes. 'Di ba? Matagal ko na po 'yan sinasabi, no. Ito pong dati nagba-vlog tayo ng West Philippine Sea. No, na baka magising na lang tayo isang araw, angkinin na rin po nila yung Batanes, pati yung Palawan. Ayan na nga po, nangyayari na dahil yung Palawan inaangkin na rin po nila dati pa. No? Kailangan na kasi nilang i-justify yung kanilang naratibo mga babayan. At sobra-sobra na po itong ginagawa na to ng China mga babayan. At hindi na po yan maganda. Well done, the Defense Secretary Gilbert Teodoro. Kalokohan yan. Nakatutok si JP Soriano. Kalokohan yan. What they say is that the Batanes Islands are a natural extension of Taiwan. Ibinunyag ng Maritime Monitoring Group na SEALAC sa West Philippine Sea Summit na may Chinese experts na nagsabi umano na natural geographical extension ng Taiwan ang Batanes. Diba? Ang tagal na ng Batanes sa Pilipinas. Historically, nasa
Grabe naman tong China na to. Ang tagal-tagal na natin kiniklaim at may mga Pilipino dyan sa Batanes. Tapos aangkinin ng China. Sinabi anya ito ng mga eksperto mula sa Jinan University sa isang symposium sa Alam nyo mga kababayan, kailangan talaga natin magsama-sama po, no, na labanan itong mga ginagawang pagkakalat ng China ng kanilang mga peking naratibo. Hindi ho tayo papayag sa mga ganyan. Isa ho tayo sa tatayo at titindig para labanan, no, ito po mga naratibo ng China na to. Kahit wala ho tayo dyan sa mga lugar na yan, ipaglalaban natin yung mga yan. No, sa pamamagitan, no, ng pagtatama at pagbabatikos sa mga ginagawang mali ng China. Di ba? Labanan natin yung mga fake news na yan. Hindi ho po pwede yan. Dahil kung tayo mismong mga Pilipino mananahimik po dyan sa ginagawa ng China, ibig sabihin po niyan, wala tayong pakialam sa soberanya ng ating bansa. 'Di ba? Parang ipinamigay na rin natin, no, yung mga parte ng ating bansa sa China para tayong sumuko, no? Ito po ay matatawag nating isang klase o isang taktika ng pananakop na ginagawa ng China. Sinabi anya ito ng mga eksperto mula sa Jinan University sa isang symposium sa Guangzhou, China. The people who are indigenous to the Batanes are the same people who are indigenous to Taiwan. And of course, Chinese were there a long time ago, so therefore we must own Batanes. Batay sa article ng state-run news site na NewsGD, nagkasundo umano ang mga dumalong eksperto na ang tinatawag nilang Batan Islands ay maituturing na Natural Geographical Extension of Taiwan. Wala rin anilang legal validity ang Japan-Philippines Maritime Delimitation Negotiation sa lugar. Sa naturang summit, bumuo ng mga kasunduan ng Pilipinas at Japan na protektahan ang boundaries ng dalawang bansa na sumasaklaw din sa Taiwan Strait. I do not expect an invasion of Batanes, right? I don't think that necessarily this is leading to some kind of action for China to then absorb Diba? Batanes. I think what it's doing is it's muddying the waters. But for now, it justifies their new desire to have continuous patrols east of Batanes, which is now what they're doing. Diba? Yun yung sinasabi natin. Kailangan nila ma-justify yung mga ginagawang illegal na pagpapatrolya dyan sa katubigan po na yan ng Taiwan. No, at yung Batanes po ay napakalapit po sa Taiwan, mga kababayan. Diba? So yun yung sinasabi natin. No? Kailangan nila ma-justify yun eh. Yung naratibo nila na yun. Kailangan nilang bigyan ng dahilan kaya sila nandoon, mga kababayan. Kaya ang isa sa magandang claim, no, ang isa sa magandang strategy is i-claim nila pati yung Batanes. Yun yung pinapalabas na itong mga Chinese expert daw di umano na to. At wala raw tayong soberanya dyan sa Batanes na yan. Alam niya itong mga Chinese talaga na to. Inalmahan ng Pilipinas ang pahayag ng Chinese experts. I view this as once more, probably it's a signaling of a preconceived intention already. Hindi rin malayo na nasa plano nila yan. Diba? Kaya nga galit na galit sila kay Gibuchidoro, mga babayan. Especially itong mga pro-China na to. Galit kay Gibuchidoro, galit kay Tariela. Diba? Galit sila sa AFP. Dahil pinaglalaban natin yung soberanya natin, yung karapatan natin dyan sa mga isla na yan na kiniklaim ng China. Diba? And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. What is this for, right? And we know, walang basihan ito, kalokohan ito. Tama. We should really debunk and counter all these lies. Otherwise, kapag hindi natin pinatulan itong mga ganitong kasinungalingan, uulit-ulitin lang nila and they're going to rewrite history once again. Yes. Baka hindi natin alam, baka pati Ilog Pasig ang kinin na rin ng China. Exactly. Baka pati Ilog Pasig ang kanina. No, kidding aside, mga babayan, no? Pero, seryoso yan, yung threat na yan ng China. Seryoso yan. No? Kaya mahirap po, no, naboboto tayo sa susunod na halalan ng mga tao, no, na pro-China, mga babayan. Dahil baka magising tayo isang araw, no, ang buong Pilipinas ay pagmamay-ari na ng China dahil naibigay na tayo sa China. Muntik na yan. Di ba? Muntik na yan.
ng GMA News ng pahayag ang Department of Foreign Affairs pati ang Chinese Embassy pero wala pa silang tugon sa ngayon. Pero sabi ng isang Maritime and Defense Security Analyst, dapat seryosohin ang mga ganitong uri ng pahayag. Unang-una, yung mga academics na yan, no, tsaka yung institution na yan, hindi nila makukonduct yung symposium na yan at yung tema na yan kung layang, of course, approval mula sa Communist Party of China. Tama. So lahat yan, tandaan natin walang academic freedom sa China. Ang pahayag ng Chinese scholars tungkol sa Batanes, ginawa nila mahigit isang linggo bagong ika-10 taong anibersaryo ng makasaysayang panalo ng Pilipinas laban sa China sa 2016 Arbitral Tribunal. Diba? May timing eh. No? May timing yung ginagawa nila na yan, mga kababayan. Ang desisyong ito ang nagdeklara at nagsaad na walang bisa sa batas ang 9-line claim ng China. Pero hindi kinikilala ng China ang desisyon. Batay sa datos na nakalap ng GMA News Research mula noong 2016, halos 30 bansa na ang paulit-ulit na nananawagan na galangin at sundin ang arbitral ruling. 8 bansa, kabilang ang China, ang hindi tumanggap sa desisyon. Sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi bababa sa 4 na bilateral military agreements kaugnay ng visiting forces ang pinirmahan ng Pilipinas. Lumagda rin ng Pilipinas ng iba pang defense agreements kasama ang 17 ibang bansa. Kahit i-deny ng China ang arbitral award, kahit hindi nila i-recognize to, 10 years, 20 years, 30 years, even a century, the legal authority of the arbitral award remains to be the same. It will never diminish. So ngayon, siguro masasabi natin, China can just ignore it. Sabihin nilang wala namang significance. Tama. A century after, we are still going to look back. Babalik at babalikan natin to. Continuing struggle ito, 10 years sa victory natin. Meron nilaglag sa atin na dapat nating alagaan, palaguin, at paglabanan. JP Dapat talaga labanan natin yung mga yan, mga babayan. No? Imagine ninyo, no? 27 bansa ang naghikayat na igalang ang arbitral ruling ng China. Samantalang 8 lang yung bansa ang hindi tumanggap sa desisyon, kasama po dyan yung China. At malamang sa malamang, no, sa 8 po na yan, kasama po yung Vietnam, I think, no, at saka yung ibang bansa pa na may claim dyan sa West Philippine Sea. Kasi nga nagkakaroon ng overlapping po dyan. 'Di ba? So, ina-expect natin na yung ibang may mga claim dyan sa West Philippine Sea na tinatawag natin, no, kasama po sila dun sa hindi tumatanggap dun sa arbitral ruling. Pero ang number 1 po talaga, no, na magulo dyan is etong China, mga babayan. 'Di ba? Nakikita natin yan. Na sila talaga yung porsigito na makakuha po. No, yan pong West Philippine Sea, yung Taiwan na yan, at yung ilang parte po ng Japan. Imagine niyo from Taiwan na gusto nilang sakupin or umpisa natin sa West Philippine Sea. Tapos Taiwan, mga babayan. No, unti-untiin nila yan eh. No, kukunin nila yung sasabihin nila sa kanila tong parte na to ng West Philippine Sea. 'Di ba? Kanila yung Taiwan. So from Taiwan, mga babayan, may mga sukat pa 'yan. 'Di ba? Kaya magtataka eh. Munta nga tong China na to eh. Sasabihin nila, oh, Taiwan. Amin tong Taiwan. Oh, 'di ba? Merong nautical mile, mga babayan. O sabihin nila, pasok to doon sa nautical mile namin. Di sa pool yung Japan. O pasok to sa nautical mile namin galing Taiwan. O di sa pool na naman yung Pilipinas. Baka abutin pa yung Cagayan. No? Mawawala na sa atin yung Batanes. Baka pati Cagayan, yung mga upper part na yan ng Pilipinas, abutin po, maging kanila na. Unti-unti kakainin tayo ng buo ng China, mga babayan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, okay? So, kailangan nating, we need to stand up, mga babayan. Kailangan nating ipaglaban yung karapatan natin, no, sa teritoryo at soberanya ng ating bansa, okay? So, yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload, alright? Peace. I'm out.